Kapag pala dumating na yung tadhana mo, tila ba wala ka nang may hiling pa? Kasi sa kanya mo mararanasan ang lahat ng masasayang bagay dito sa mundo. Mga bagay na di mo inakalang magpapasaya sa'yo. Mga bagay na magbibigay ngiti sa labi mo. At sa habang panahon ay sasamahan ka kahit sa huling sandali ng buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Parang di ko yata kaya ang nais mangyari ni Axel. Pero bahala na. Kaya eto, nang makarating kami sa dormitoryo, bahala na talaga. Inayos ko na muna kaagad sa rep yung mga bit-bit namin na take out. At si Axel eto, mukhang naghahanda na siya sa mga pwedeng mangyari. Kurt, maliligo na ako. Ikaw ba, gusto mo sabay na tayo? Axel, mauna ka na. Ayusin ko pa tong mga bit-bit natin tsaka ayokong sumabay sa'yo. Baka mamaya kung anong gawin mo. Kurt, wala naman akong gagawin na di mo magugustuhan. Pero sige, maliligo na ako para mamaya diretso laban na. Axel, ewan ko sa'yo. Wala ka nga dyan. Maligo ka na. Ang dami mo pang kaartihan Kurt, ikaw maligo ka na din pagkatapos ko. Kasi kakainin ko yan. Ay naku, nakakabwisit si Axel. Kaya ayun, nung pumasok siya sa banyo, ako naman itinuloy ko na yung ginagawa ko. Hindi ko na talaga alam kung paano pagkakasyahin sa rep yung mga dala namin. Halos puno na talaga. Walang space. Pero gagawan ko na lang ng paraan. At eto sa wakas, nagkasya din. Ay nako, si Aling Yoli. Lagi kasi may take out. Pero okay lang naman. Tipid sa gastos. Kaya eto, papasok na sana ako sa kwarto. Kaya lang may napansin ako sa labas. May nakatayo kasi sa harapan ng gate ng dormitoryo. Sino kaya yun? Nakatalikod siya tapos may bag sa likod. Hala, sino kaya to? Kaya naman, lalapitan ko na lang siguro. Kaya ito, habang pababa ako sa hagdang kahoy, humarap bigla sa akin yung nakatalikod. Nung makita ko ang mukha niya, natigilan ako sa pagbaba sa hagdan. Kasi naman, anong ginagawa niya dito? Kurt, kamusta? Wika niya. Kaya ito, nagpatuloy ako sa pagbaba tapos nilapitan ko siya. At ito, binuksan ko ang gate. Nakita ko agad ang mga gamit niya. May maleta siyang dala. Randy, bakit nandito ka? Kurt, andyan ba si Axel? Di kasi siya nasagot sa mga message ko. Oo, Randy. Andito, nasa banyo, naliligo siya.
Kurt, pwede ko bang makausap si Axel? Oo naman, Randy. Pasok ka. Pero teka, bakit ang dami mong dalang gamit? Kaya lang, di na nakasagot si Randy. Kasi sumilip bigla si Axel. Tapos na siyang maligo at eto, nakatayo siya sa may dulo ng hagdan. Randy, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Oo, pre. Ako nga ito. Wika ni Randy na eto, nagmamadaling umakyat sa hagdan na taba. Parang ang saya ni Axel nung makita niya si Randy. Pero hindi ko kailangan mag-alala. Ako ang mahal eh. Pero bakit pa andito siya? Kaya eto, umakyat na din ako. Tapos eto, pinaupo ni Axel si Randy doon sa may mahabang upuan. At ayun, nagbukas siya ng rep at naghain ng pagkain para kay Randy. Napapaisip talaga ako kung bakit ang daming dalang gamit ni Randy. Huwag niyang sabihin na dito siya titira. Kasi hindi ako papayag. Kurt, maligo ka na. Wika ni Axel na parang pautos yung pagkakasabi. Kaya ito, kumuha ako ng towel. Tapos ito, pumasok na ako sa banyo. At naligo na ako ng mabilis. Kasi naman, bakit ba andito si Randy? Ano bang pakay niya? Nang matapos ako maligo, nakita kong mag-isa na lang sa may lamesa si Randy. Pero nasan si Axel? Kaya ito, pagpasok ko sa silid, agad kong napansin na magkahiwalay na yung kama namin ni Axel. At si Axel, eto, inaayos yung kama niya. Kaya naman, di ko maiwasan na magtanong kung bakit andito si Randy. Axel, bakit andito si Randy? Kurt, bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Tsaka pinaghiwalay ko na yung kama natin ha. Axel, bakit ba kasi? Tsaka bakit pinaghiwalay mo yung kama? Kurt, relax ka lang. Alma, masyado kang selos ka agad eh. Axel naman kasi, bakit ba ang dami mong paligoy-ligoy? Bakit ba siya andito? Kurt, dito na siya titira. Hala, bakit Axel? Bakit dito? Ito na lang siya sa pink na bahay. Kakausapin ko yung may-ari dun. Tapos, ito na lang siya. Kurt, ano ka ba? Nag-oo na ako. Nakakahiya naman kung paalisin ko. Ewan ko sa'yo, Axel. Kapag dito tumira yan, ako ang aalis. Bahala ka sa buhay mo. Kurt, alam mo, masyado ka maarte. Dito ka lang. Axel naman eh. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Alis na ako ngayon mismo. Kurt naman, huwag kang umalis. Ay nako. Ngayong gabi lang siya dito. Bukas alis na siya patungo sa ibang bansa. Ewan ko sa'yo, Axel. Kurt, napaka-arte mo ha. Mamaya ka talaga sa akin. Tapos eto, may pinakita si Axel. Isang parte ng katawan niya sa may pagitan ng hita. Galit na galit. Gustong manakit. Natakot ako sa pwedeng mangyari. Lilipat na ba ako bago mawasak ang kinabukasan ko? O hahayaan ko na lang na masira sa digmaan ang kuwebang aking iniingatan?